Tayo po tumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, hindi ko maalala kung sino ang author at kung anong eksaktong libro, pero hindi ko makalimutan yung aking nabasa na isang linya doon sa libro na yun. Na ang sabi ay, persecution does to the church what will happen in the last day. Ang pag-uusig daw ay gumagawa sa church na sa mangyayari sa huling araw. At ang sinabi niyang mangyayari sa huling araw ay ibubukod ni Jesus ang mga tupa mula sa mga kambing. At ang sinasabi ng author na ito na pag sa church daw ay dumating ang persecution, ay lumalabas ang mga tunay na mananampalataya at nakikita rin ang mga hindi tunay na mananampalataya. And yes, sa providensya ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay nasa isang bansa na merong kalayaan sa pananampalataya. Hindi malaya ang sinuman na mag-persecute ng ibang pananampalataya at walang state religion sa atinuhong bansa. And hindi tayo nagnanasa na mabago ito. Nevertheless, hindi natin sinasabi na imposible na dumating ang pag-uusig, pangmalakihan man or sakali mang isang klase ng pag-uusig na medyo mas localized or even, let's say, personalized. Isang pag-uusig na kung saan nararamdaman sa loob ng tahanan o sa mga kamag-anakan o sa pinaka-context o specific na lipunan na iyong ginagalawan. Ngayon, kung sakali mang dumating ang pag-uusig sa atin, ang tanong ay ito, paano tayo dapat tumugon? Nawa, tulungan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 4 ngayong hapon upang tayo mabigyan ng salita ng Diyos ng instruction kung paano tayo tutugon. At sana ho sa biyaya ng Diyos ay makaluwalhati sa Panginoon kung sakali man na tayo ay dumating sa persecution. Ang ating mensahe ho ngayong hapon ay ito, believers who go through persecution must keep their eyes of faith upon Christ, who have suffered much more, and the sovereign hand of God who is in control. Ang mga mananampalataya na dumaraan sa pag-uusig ay kinakailangang panatilihin ng mata ng pananampalataya kay Kristo na siya ay nagdusa ng mas matindi at sa soberanong kamay ng Diyos na may control ng lahat ng ito. Oo, maging ng pag-uusig na nangyayari. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat Panginoon, tunay ang sinabi ng iyong salita na binigay mo sa amin ang lahat ng aming kailangan para sa pananampalataya at pamumuhay. At narito, O Diyos, aming bibigyang pansin ngayong hapon ang sinulat ni Apostol Pedro patungkol sa mga persecuted na Kristiyano. At nawa tulungan mo kaming matuto ng iyong mga katotohanan at Lord, hindi lamang ito, Panginoon, maging kaalaman sa amin kung hindi magkaroon ng epekto sa aming mga pamumuhay. Sakali man, O Diyos, na dumating ang pag-uusig, hindi man kasing laki ng pag-uusig na pinagdaanan ng maraming mga mananampalataya noon pa. Pero in one way or another, kung hahamunin ang aming pananampalataya, kung aalipustahin ang aming pananampalataya sa iyo, tulungan mo nawa kami, O Diyos, sa tumugon sang-ayon sa salita mo na nakapagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ama, tulungan mo po ako, ingatan mo po kami, O Diyos, at lahat ng ito ay mauwi sa iyong kapurihan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon ho tayo ng short background about the letter of Peter sa 1 Peter. At kung kayo ho ay medyo pamilyar na, pag binasa nyo ho ang 1 Peter, may flavor or may nota na mapapansin kayo sa sulat na ito, and that is the note of suffering. Sapagkat ang letter of 1 Peter ay sinulat ni Pedro sa mga Kristiyanong dumaraan sa pag-uusig. Marami ang mga biblical scholars na nagkakaisa na kanilang inilalagay ang dating ng pagkasulat ng 1 Peter ng AD 64 or 54 to 68, I should say, AD 54 to 68, na kung saan nung panahon na yon ang pinaka-emperor ng Roman Empire ay walang iba kung hindi si Nero.
At sang-ayon ho sa history, si Nero ay merong ilang mga kakaibang fetish. At isa sa mga fetish niya ay he has that extreme desire to build. Mahilig siyang magpatayo ng mga gusali at mga bagay-bagay at yun ang magsisimbolo ng kanyang pangalan para mawala man siya ay mananatili ang mga gusali at mananatili ang kanyang pangalan sa matagal na panahon. Now, merong problema. There is just so much land to build. Pag build ka ng build, ay mauubos din ang lupa. So yun ang naging problema ni Nero. And sang-ayon ho sa history, ay merong nangyari sa city of Rome around AD 64. Ano ito? The great burning of the city of Rome. Nagkaroon ng matinding sunog sa city of Rome. At sadly, ang ginawang scapegoat ay walang iba kung hindi ang mga Kristiyano. Dahil sa Biblia, pag binasa natin, lalo na sabi ng mga apostol, there will be, the elements will melt in the fervent heat and so on. And they framed up the believers o mga mananampalataya na sila ang inakusahan, nagsimula nung matinding sunog. Pero merong mga nagsasabi, ito ay sinadya ni Nero para makapagpatayo pa siya ng maraming mga gusali. And such is the name of nung usong-uso dati na nagpapaburn ka ng CD, ano ang Nero, Burning Rome. Yan yung pangalan ng software. Nevertheless, ang 1 Peter ay sinulat sa kapanahunan na yun na kung saan may matinding persecution ng mga mananampalataya. At dito sa 1 Peter, kung titignan pa lang natin sa chapter 1 verse 6, ang sabi ho ni Pedro sa kanila, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are what? In heaviness through manifold temptations or trials. Kayo ay nasa kabigatan. Mabigat ang inyong kalagayan, mahirap ang inyong kalagayan dahil sa patong-patong na mga kahirapan or pag-uusig. Sa 1 Peter chapter 2 verse 12, ang sabi, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they what? Speak evil against you as evildoers. Sinasabi nila masama kayo. Pinaparatangan nila yung inyong honest conversation, ang inyong tapat na pamumuhay kay Kristo. Wala kayong ibang ginagawa kundi magtapat kay Kristo, pero ito'y pararatangan kayo ng kasamaan. Sa chapter 4 verse 12, nabasa natin kanina, beloved, think it not strange concerning, and take note of the picture or the word na ginamit ni Pedro para ilarawan, the fiery trial. So hindi lamang ito manifold, hindi lamang ito maramit patong-patong, ito ay fiery, mainit, matinding pag-uusig na pinagdadaanan ng mga mananampalataya. So these are our brethren in time past na nag-go through sa matindi at mahirap na persecution. And as I've said, marami pa rin nangyayaring persecution sa panahon natin ngayon. Kung kayo ay nakasubscribe o nakafollow sa ilang mga Christian network station or news station na kung saan ipinire-report nila yung mga persecution na nangyayari sa ibang mga bansa, that simply because Christians are gathering in worship ay pinapersecute, ginugulo yung simbahan, or yung iba ay literally pinapatay ang mga Kristiyano. Well, maaaring anumang klaseng persecution yan, be it religious persecution, governmental persecution, or dahil sa ating personal na pananampalataya sa Panginoon, ay maaaring dumating ang persecution mula sa mga mahal sa buhay, gano'n man ito ka-mild o gano'n man ito ka-severe, ito man ay verbal o ito man ay physical, ang tanong ay ito, paano tayo tutugon? Paano tayo magre-respond? At dawa sa biyaya at habag ng Diyos, kung dumating man sa atin ang persecution, ay tumugon pa rin tayo sa masasabi nating makakristyano at makadiyos na paraan. At dito, nagbigay ng instruksyon si Apostol Pedro sa mga mananampalataya at dawa ay tayo ay matuto. Number 1, how do we respond to persecution? Number 1, think it not strange.
think it not strange, or to put it positively, expect it. Huwag mong isipin na ito ay kakaiba. Huwag mong isipin na ito ay weirdo. Asahan natin ito. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12, Beloved, ano daw? Huwag mo isiping strange. Brother Paul, bakit nila sinasabi yun? Brother Paul, bakit nila ginagawa yun? At minsan kapag, yes, alam ko, I am not making light of the heaviness ng kalooban ng ating mga kapatiran kapag dumadaan sila sa persecution. Pero may mga pagkakataon ang sinasabi ko sa kanila, mga kapatid, ang mas nakakagulat ay kapag umagri sila. Ang mas nakakagulat ay kapag nakinig sila. Brother Paul, ang gusto ko lang naman ay marinig nila ang ebanghelyo at sampalatayanan na si Kristo, pero ito pa ang sinasabi nila, ito pa ang ginagawa nila. Well, think it not strange. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, na parito ang liwanag at mas mahal at mas ginusto ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Actually, ang mas kagulat-gulat ay kapag may nakinig. Ang mas kagulat-gulat ay kapag meron lalo't higit sumampalataya sa Ebanghelyo, because it takes the power of God. If you remember, ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos na nagsabing, let there be light, siya ang nagbigay liwanag sa ating mga puso. So when we share the gospel at mga taong yun ay sumampalataya kay Kristo, you know na ang Diyos ay gumawa. Ang Diyos ay nagpanganak na muli. So ang sabi ni Pedro, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Sabi nga ng isang mangangaral, the normal Christian life is a persecuted life. At kapag binasa natin ang Bagong Tipan, tila gaanong karaming pagkakataon na nangangaral ang mga apostol, persecution will come. Namumuhay ang mga Kristiyano, persecution will come. Ang sabi sa ESV, do not be surprised. Huwag kayong magulat. And another way of putting it nga ay asahan natin ito. Asahan natin ito mula sa isang sistema ng sanlibutan na ayaw sa Diyos, mula sa isang mundo na pinaghaharian ng kadiliman. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 15 verse 18. John 15:18 hanggang 21 ang sabi, if the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world will love his own. Kung ikaw ay sa sanlibutan, mamahalin ka ng sanlibutan, but because ye are not of the world. Hindi na tayo sa sanlibutan. Bakit daw? But I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Ang pangunahing dahilan kaya kinamumuhian ng sanlibutang ito ang mga Kristiyano ay dahil tayo ay kay Kristo. Verse 20, remember the word that I say unto you, the servant is no greater than his Lord. If they have persecuted me, ano daw? They will also persecute you. If they have kept my saying, they will also keep yours. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Hindi nila kilala ang Diyos. They may have religiosity. Maaaring meron silang, quote and quote, pagsamba, pagsisimba. Maaaring meron silang dalang Biblia, o maaaring meron silang kinikilalang Diyos sa kanilang mga kaisipan. Ngunit kung hindi sila tunay na mananampalataya ni Kristo, hindi nila kilala ang Diyos. Ayaw nila sa Diyos at ayaw nila sa sinugo ng Diyos at ayaw nila sa mga pinili ng sinugo ng Ama. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Philippians chapter 1 verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, binigay daw sa atin bilang mga mananampalataya, not only to believe on Him. So our belief, our faith in Christ ay bigay ng Diyos, pero hindi lang yun ang binigay ng Diyos, but also to suffer for His sake. Binigay din ang pagdurusa para sa Kanyang pangalan.
Binigay din ang pagpe-persevere sa pagdurusa alang-alang sa kanyang pangalan. At kung sa biyaya ng Diyos tayo bilang mga mananampalataya ay nagsusumikap lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo at sa katotohanan na ito. At kung sinusubukan nating tawagin ang mga makasalanan, oo, maging ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya, na sila'y magsisi at manampalataya at sumunod kay Kristo, they will hate. Maiinis sila. Ayaw nila. So ano ang punto? Ang mga mananampalataya ay kailangang asahan at hindi magulat kapag dumating ang pag-uusig dahil sa Ebanghelyo. Ang sabi ho ng mga boksingero, ang isa daw sa pinakamahirap ay yung suntok na hindi mo inaasahan. Dahil kapag inaasahan mo, makakapag-prepare ka. Matitigasan mo, baka mailagay mo yung depensa. Pero kung naalala niyo ho, yung Pacquiao versus Marquez, isang suntok na hindi inaasahan ang nagpabulagta sa ating kampiyon. Hindi niya inaasahan. So nawa, bilang mga mananampalataya, asahan natin. Hindi natin, sana ho, huwag niyong pagkamalian, hindi ko sinasabing hanapin natin ng persecution. Hindi tayo magiging antagonistic sa mga tao sa pamamagitan ng ating ugali at kaparaanan at yun ang magdudulot upang sila magalit sa atin. Pero basta tayo nagsusumikap, mamuhay ng may katapatan at lumalakad sa ngayon sa Ebanghelyo, asahan natin na darating ang pag-uusig. Now, kung yun ay hindi pa mahirap, yung susunod na sasabihin ni Pedro ay, ha? Ang sabi ni Pedro, think it not strange. Expect it. Pangalawa, but rejoice. Rather than thinking na ito is strange, rather than not expecting it, ang dapat gawin ng mga Kristiyano is to rejoice. Inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Rather than being shocked, rather than magbabad sa kalungkutan ng mananampalataya, kapag dumarating ang pag-uusig muli, hindi natin minimize yung sakit, lalo na kung ito'y galing sa mga mahal sa buhay, lalo na kung ito'y galing sa parte ng pamilya na umuusig sa pananampalataya. Hindi yun madali. Pero at the same, yun pa rin ang advice, yun pa rin ang exhortation sa atin ng Diyos to rejoice. Bakit daw? Ano ang dahilan? Inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. That word partaker ay kagaya nung ating pinag-aralan kanina, partners in the gospel, koinonia. Dito is the Greek word koinoneo, meaning partner. Inasmuch you are a partner of Christ's suffering. Nakikibahagi ka sa pagdurusa ni Kristo. Na kung saan, yes, ang mga mananampalataya ay united kay Kristo. Ang iglesia ay katawan ng ating Panginoong Kristo na so much so, nung kinatagpo ni Jesus si Saul sa road doon sa Emmaus, sa Damascus, nagkapalit na. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Saul, Saul, why persecutest thou me? Yung persecution sa mga mananampalataya ay persecution kay Kristo. Persecution sa katawan ni Kristo ay persecution kay Kristo. At yung paghihirap ng mga mananampalataya alang-alang sa pangalan ni Jesus ay paghihirap ni Kristo. At ang sabi ni Apostol Pedro, rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Tayo ay kabahagi sa pagdurusa ni Kristo. It should be counted a joy and honor to be identified with Christ and even be counted worthy to suffer for and with Him. Minsan ho, lalo na itong mga nakaraang pagkakataon na matunog ang impeachment trial sa ating Vice President. At hindi ko na nasubaybayan kung ano ang nangyari.
ay maniwala kayo, maraming mga taga-suporta na willing na tumayo sa ilalim ng init ng araw. Willing sila na kahit bombahin ng tubig. Willing sila kahit sagupain ng mga riot police. They will protest alang-alang sa politikong sinusuportahan nila. At para sa kanila, okay lang mainitan, okay lang masaktan, because we support him or her. Oh mga kapatid, again, rejoice in as much as ye are partakers of Christ's suffering. Isang malaking kagalakan at karangalan I should say, ang ma-identify kay Kristo maging sa pag-uusig. Ang sabi ulit ni Jesus sa John 15 verse 19, if ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Sa Acts chapter 5, makikita natin isang magandang example na kung saan ang mga apostol ng ating Panginoon ay hinuli, pinagbantaan, and then bago sila pakawalan ay hinagupit pa. So yun yung setting nito. Sa Acts chapter 5 verse 40, pinagpaplanuhan ng patayin ng mga apostol, pero nagsalita si Gamaliel. Ang sabi ni Gamaliel, pabayaan niyo yan, kung sa Diyos yan, magpapatuloy, kung hindi yan sa Diyos, mawawala din yan. So na-convince sila. Verse 40, and to him, to Gamaliel, they agree, and when they had called the apostles, and beaten them. Pinaghahampas sila. They commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. And then verse 41, and they, yung mga pinaghahampas, departed from the presence of the council. What's that word? Rejoicing. Bakit daw? That they were counted worthy to suffer shame for his name. Para sa kanila, it's a badge of honor na alang-alang kay Kristo. Again, hindi nila hinanap. Sana wag niyong pagkamalian. Wag kayong biglang magsisigaw sa eskwelahan, oras ng klase, at bigla kayong mag-preach sa inyong eskwelahan. Dapat ka lang madala sa guidance office pag ganun ang ginawa mo. Hindi yung badge of honor. Demerit ang kailangan doon. Pero kung yung sa pagsusumikap na mamuhay ng tapat bilang Kristiyano, na nahandoon ng yung pagmiministeryo, nahandoon ng yung mabuting patotoo, alang-alang sa pangalan ni Kristo, pero dumating pa rin ang pag-uusig. Pinagbintangan ka pa rin, sinabihan ka pa rin, inalimura ka pa rin. Count it all joy. Rejoice, ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi lamang yun, but rejoice, 1 Peter 4:13, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Bakit? Dahil kapag dumating ang ating Panginoong Hesukristo, as we have said kanina sa simula, may gagawin si Jesus. Meron siyang ibubukod sa kaliwa at sa kanan. At isa sa mga tanda na mga tunay na kay Kristo ay nahaton yung kanilang pagpe-persevere sa pananampalataya. Yes, even through persecution. So there will be two responses sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Number one, there will be joy and hope. Merong mga magdiriwang, merong may matinding kagalakan sa pagdating ni Kristo. 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, anong sabi? When he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. He will come and he will be glorified in his saints, and the saints will admire him. Nahandoon ang panggigilalas ng mga mananampalataya kapag bumalik ang ating Panginoong Kristo. Nahandoon ang kagalakan ng mga mananampalataya. Ye may, sabi ni Pedro, ye may be glad also with exceeding joy. Ang tinding kagalakan.
Ang tinding kagalakan na, can you imagine, hihirami, alam ko bitin, alam kong kulang na kulang itong larawan natin. Could you imagine, ikaw ay manonood ng concert ng paborito mong banda o K-pop o whatever, at nahadong ka at nakapila ka, 3 araw kang nakapila sa init, ulan, at talagang, nagtitiis ka dun. And then, lumabas na yung grupong hinihintay mo. Naalala mo ba yung 3 araw na paghihirap? Wala na, nakalimutan mo na sa kilig. Himatay ka na. Wala na, yung paghihirap, sulit na. Tapos lalo na kung lumapit pa, nag-autograph pa, nagpa-selfie picture pa. Anong hirap? Walang hirap. Ang sabi ng salita ng Panginoon, yes, nagtitiis ka ngayon, yes, pinapersecute ka ngayon. Pero pagdating niya, you will rejoice with exceeding joy. Pero sa kabilang banda, merong mga tutugon ng walang kagalakan. Sapagkat pag dumating si Kristo, yes, para sa mananampalataya, ito ay napakatinding kagalakan. Pero sa mga hindi mananampalataya, it will produce great despair and fear. Going back sa 2 Thessalonians 1:7, and to you who are troubled, rest with us. Yung mga nililigalig dahil sa pananampalataya, magpahinga kayong kasama namin, kasama ng mga apostol, at rin yung kapahingahan natin when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire, what? Taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Itong mga nag-aalipusta, itong mga nagpa-persecute sa pangalan ni Jesus, sa mga mananampalataya ni Jesus, kapag siya ay dumating, ay matinding kalungkutan, kagalakan sa mga mananampalataya, at kalungkutan at takot sa mga wala kay Kristo. So pangalawa, na tugon ng Kristiyano kapag may persecution, 1, asahan natin. 2, rejoice. Rejoice. Number 3, na tugon ng Kristiyano kapag merong pag-uusig ay ito, consider yourself blessed. Consider yourself blessed. Sa verse number 14, anong sabi? If ye be reproached for the name of Christ, anong sabi? Happy are ye. Again, kung babalik tayo, makikita natin ito sa mga tao, even sa mga unsaved, na kahit na bombet sila ng tubig ng bumbero dahil nagpoprotesta sila alang-alang sa sinusuportahan nila. And then, okay lang, we support God. Para sa kanila, isang kalaking kagalakan at karangalan. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. And that word happy is katumbas nung sinabi at ginamit na word ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5, blessed are ye. Happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part He is evil spoken of, but on your part He is glorified. Happy are ye, blessed are ye. As Christ said sa Matthew 5:11, blessed are ye, or happy are ye, when men shall revile you and shall persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted they the prophets which were before you. Consider yourself blessed. Magalak ka. Again, hindi ibig sabihin na kung ano-anong sinasabi sa'yo, tapos nakikita ka nung kamag-anak mo, tumatawa ka. Ba't ka tumatawa? Sabi ng Bible, rejoice, happy. No, hindi literal na natatawanan mo yung persecution. Nevertheless, alam natin na itong pag-uusig, itong kahirapan na binabata ay alang-alang sa pangalan ng Panginoon. At bakit daw?
Happy are ye. Anong dahilan? Sabi ni Pedro, for the Spirit of of glory and of God rested upon you. Or in other translation, the glorious Spirit. The glorious Spirit of God rested upon you. Isa sa mga tanda ng isang tunay na Kristiyano na tinatahanan ng banal na Espiritu ay ang tunay na Kristiyano ay nagper-persevere, nagpapatuloy, at nagpapatuloy maging sa pag-uusig ng kanilang pananampalataya. Doon makikita at mas masusubaybayan ang presensya ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Yes, kapag ang isang tao ay sumampalataya sa Ebanghelyo, tumatahan sa kanya ang banal na Espiritu, pero isa sa mga paraan na makikitang malinaw ito ay ang pagbabata maging sa kabila ng pag-uusig dahil kay Kristo. 2 Timothy chapter 4 verse 16, ang sabi ni Pablo, "At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge." Verse 17, "Notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me." Nandun ang pagbibigay lakas ng Diyos, nandun ng pagsustento ng Panginoon sa apostol at ganoon din sa mga mananampalataya. Na pag dumarating ang pag-uusig, if they will reproach us, they will say all manner of evil against us. Blessed are ye. Blessed are ye. Ang sabi ng salita ng Panginoon, on their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Sa kanila, kung anong sinasabi nila, kung anong pang-aalipusta, kung anong pang-aalimura, but on your part, God is glorified. Ang Diyos ay naluluwalhati sa matapat na pagtitiis at pagpe-persevere ng mananampalataya sa pananampalataya kay Kristo kahit sa kabila ng pag-uusig. God, He is glorified. So, anong punto? Believers are to be most blessed or counted as blessed and truly happy when their most beloved God is most glorified. Number four. So, number one, count it. Don't count it strange. Huwag kang magulat. Number two, rejoice. Number three, consider yourself blessed. Number four, keep a good testimony. Oh, how important is this? Panatilihin mo ang mabuting patotoo. Matindi ang bilin ni Apostol Pedro sa verse 15, "But let none of you, as you professing Christians, you believers, let none of you who profess to believe the gospel suffer as a murderer." Huwag niyo namang hayaan na kaya kayo haharap sa hukuman ay hindi dahil sa pangalan ni Kristo, kundi dahil may pinatay kayo. Huwag niyo hayaan na kaya kayo daraan sa paglilitis ay dahil nagnakaw kayo, o dahil may ginawa kayong masama, o dahil busybody, talagang pakialamera ka in other man's matters. May mga Kristiyano, kapag sila ay tumugon sa pag-uusig, ang mahirap ay ang nangyayari sa kanila ay sila ay tumutugon in a very retaliatory way. Andun yung pagganti. Andun yung sinaktan ako, sasaktan din kita. As we have studied sa Romans chapter 12, ang sabi ng Panginoon, "Vengeance is mine. I will repay, saith the Lord." Ang kasalanan ng iba, and yes, ang kasalanan ng iba na umuusig, maaari maging sa ating pananampalataya, ay hindi kailanman magbibigay permiso na tayo ay gumawa din ng kasalanan. Nawa, kung tayo ay nagpapakilalang mananampalataya, ay ang kahirapan o ang pag-uusig o ang pag-aalimura ay hindi dahil sa paraan ng ating pamumuhay, kundi dahil sa ating pagtatapat sa ating Panginoon. Yes, mayroong mga Kristiyano na dumaraan sa kahirapan, hindi dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo, kundi dahil ang kanilang buhay ay taliwas sa Ebanghelyo.
Naalala ko ho, meron akong pinakikinggan, mahusay na tagapagturo. Pag sinabi ko yung pangalan ay maaaring maaalala ho nung ilan sa inyo, matagal na siya. Pero ang mahusay na tagapagturo na ito ay nakulong. Bakit siya nakulong? Tax evasion. Kasi daw siya ay lingkod ni Kristo. At si Kristo daw ang hari niya. At hindi niya kinikilala yung gobyerno. Hindi siya nagbayad ng tax. Nangyari? Kulong. Anong punto? If a believer will suffer in this world, let it be because he is doing good. He is being faithful to Christ at hindi dahil may ginagawa siyang masama. So number 4, keep a good testimony. Kung dumadaan man o darating man ang pag-uusig, nawa ang ating pagtugon ay manatiling mabuti ang ating patotoo. Number 5, kailangan nating bilisan. Number 5, be not ashamed. Be not ashamed. Verse number 16, ang sabi ni Pedro, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Very rarely tinatawag ang mga mananampalataya na Kristiyano. Sa Acts chapter 11, and the believers in Antioch were called Christians first. At dito, ginamit din ni Pedro ang katagang ito, if any man suffer as a Christian, if any man suffer as a follower of Christ, let him not be ashamed. Huwag siyang mahiya. As we have seen kanina, siya dapat ay ituring niya ang kanyang sariling blessed. Siya dapat ay magkaroon ng rejoicing. Pero aminado si Apostol Pedro na maaaring sa kahinaan ng mananampalataya, pwede siyang dumating na ito ay ikahiya. Let him not be ashamed. Ito ay madalas nangyayari kapag ang ating focus ay nasa ating sarili, nasa ating reputasyon at wala sa Panginoon. Ano lang ang sasabihin nila? Ano na lang ang magiging trato nila sa akin? At madalas, pag dito tayo, nakatingin tayo sa ating sarili, ay nanliliit ang Kristiyano at naikinakahiya si Kristo. Nasabi sa 2 Timothy 1:8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Be not thou therefore ashamed. Huwag kang mahiya, huwag mong ikahiya ang ebanghelyo. At kung sakali man bilang Kristiyano ikaw ay nagdurusa, huwag mo itong ikahiya. Kaysa ikahiya, ano daw ang kailangan gawin? But let him glorify God on this behalf. Luwalhatiin mo ang Diyos sa ibang salin, let him glorify God on this name. What name? The Christian name. Luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong pagiging Kristiyano. Luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong pagsunod kay Kristo. Glorify God on this behalf. Ang punto ni Apostol Pedro, kaysa ikaw ay mahiya at mag-back out, ay lalo ka pang maging committed at lalo pang magpursige ang Kristiyano. Kapag dumarting ang pag-uusig, kaysa mahiya tayo at lumiban sa pagsamba, lalo tayo magpursige sa pagsamba. Pag dumating ang pag-uusig, kaysa mahiya tayo na bawasan ang pagbabasa ng Biblia o pananalangin. You remember the example of Daniel? Naglagay ng decree ang hari na walang mananalangin sa iba, kundi sa Diyos-Diyosa na ginawa niya. Anong ginawa ni Daniel? Binuksan ng bintana and he faced toward Jerusalem and prayed. Ito ay posible lamang kung tayo ay nakatingin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Well, we do not have more time, pero tignan natin sa verse number 17 and 18. Makikita natin dito na yes, maaaring mag-suffer ng persecution ng mga Kristiyano, pero pag tinignan natin ang katotohanan, mas maganda pa rin ang kalagayan ng mga Kristiyano kaysa mga nang-uusig. Ang sabi ni Pedro, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Again, darating ang pag-uusi o darating ang hatol sa mga nagpapakilalang Kristiyano in the whole church. Makikita kung sino mga tunay na mananampalataya at hindi. At ang sabi ni Pedro, and if it first begins at us, kung ang mga Kristiyano ay dumadaan dito at mauuna tayo,
what shall be the end of them that obey not the gospel of Christ? Kung ang mga Kristiyano, listen, kung ang mga Kristiyano, anak ng buhay, ang mga Kristiyano na inampon ng buhay na Diyos para maging kanyang mga anak, ay dumaraan sa kahirapan ng pag-uusig. Tingin niyo anong gagawin ng Diyos sa mga umuusig? Verse 18, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Ang sinasabi again ni Pedro dito, kung ang mga Kristiyano ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon dahil sa mga pag-uusig ng mga hindi mananampalataya, mas nakakatakot ang magiging sitwasyon ng mga hindi mananampalataya. So dapat ang mangyari kung sakali man na merong hindi mananampalataya, na tinitingnan yung mga Kristiyano, mga Kristiyano, mga kawawa naman kayo. Imbis na siya'y matuwa, lalo siya dapat matakot. Dahil matindi ang kanyang kalalagyan. Ang sabi ng writer ng Hebrews, sa Hebrews chapter 10, verse number 29, of how much sorer punishment suppose ye shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God? Ganong mas matinding parusa ang tingin niyong ibibigay doon sa mga nagyapak o umapak lamang sa Panginoong Jesus. And he counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Verse 30, for we know him that said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Ako ang gaganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, panglima na dapat gawin ng Kristiyano kapag dumaraan sa pag-uusig, be not ashamed. And lastly, dito tayo matatapos. Anong kailangan gawin ng Kristiyano kapag dumaraan sa pag-uusig? We must trust the sovereign hand of God. Sabi ni Pedro sa verse number 19, 1 Peter chapter 4, verse 19. Wherefore, kaya nga, let them that suffer, i-underline nyo, bilugan nyo, at i-meditate natin ito, according to the will of God. Let them that suffer according to the will of God. Pag dumating man ang hirap, at kung darating man ang sakit, bigat, dilim at luha ng pag-uusig, hindi ito darating hiwalay sa kalooban ng Diyos. Hindi ito mangyayari hiwalay sa soberanong kamay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi siya nasa langit na nag-aalala, nako, anong gagawin ko? Hindi ko mapigilan ang pag-uusig. Kung dumaan man tayo sa pag-uusig dahil sa pangalan ni Kristo, it is according to the will of God. At kung sa kalooban ng Diyos ay padaanin niya tayo sa pag-uusig dahil sa ating pananampalataya, ito man ay sa pamilya, sa eskwelahan, sa lugar trabaho, o kung tawagin man ng Panginoon ng sino man dito na magmisyon sa ibang lugar na kung saan may kahigpitan pagdating sa pananampalataya kay Kristo. Ang sabi, let him that suffer according to the will of God, what? Commit the keeping of their souls to him in well-doing as unto a faithful Creator. I-commit mo, ibigay mo, ilagak mo sa Panginoon ang pag-iingat niya sa iyong mga kaluluwa. Again, remember, ang mga Kristiyano noong unang panahon ay talagang tinutugis na parang mga hayop, pinapatay. At totoo, delikado ang kanilang buhay. At ang sabi ng salita ng Panginoon, itiwala nyo sa Diyos ang pag-iingat ng inyong mga kaluluwa.
Tumiwala tayo sa Kanya na merong na soberano at siya ang may hawak. Ang sabi muli ni Pablo sa 2 Timothy 1:12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. Nag-suffer din daw siya, pero hindi siya nahihiya. Ang sabi ni Pablo, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Alam natin Romans 8:28, and we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yes, all things. Yes, even if kasama dun sa all things ay yung persecution. It is for our good. At tumiwala tayo sa Kanya. Tumiwala tayo sa Kanya na may hawak sa atin. Tumiwala tayo sa Kanya na nagmamahal sa atin. Tumiwala tayo sa Kanya na nagbigay ng Kanyang bugtong na anak para sa atin. Tumiwala tayo sa Kanya na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang anghel, hindi ang karamdaman, hindi ang anuman, sapagkat walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. So sa 6 na bagay, ano ang tugon ng Kristiyano kapag dumarating ang pag-uusig? Asahan natin ito. Expect it. Number 2, rejoice. Number 3, consider yourself blessed. Number 4, keep a good testimony. Number 5, be not ashamed. And lastly, trust the sovereign God, or trust the sovereign hand of God. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagkakaloob ng iyong bugtong na anak upang kami ay mapatawad. Tunay, Panginoon, napakarami at napakalaking biyaya nito. Kaya, O Diyos, tulungan mo nawa kami ng mga mananampalataya ng Ebanghelyo, na kung sa kalooban at disenyo mo ay dumaan kami sa pag-uusig. Ingatan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang pagtugon. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag magulat. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kagalakan. Tulungan mo kami na ituring itong isang blessed na bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin sa iyo na isang soberanong Diyos na may hawak sa lahat ng ito. Ama, ingatan mo kami na huwag kaming maging masamang patotoo sa Ebanghelyo. Ingatan mo kami, O Diyos, kapag meron ng nag-aalimura sa amin, kapag meron ng nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda dahil sa pananampalataya namin kay Kristo. O tulungan mo nawa kami na manatili kaming mabuting patotoo. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Ikaw ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng iyong mga mananampalataya. Nawa gamitin mo ang katotohanan ito para magturo, magpaalala at magbago sa amin. Salamat, O Diyos. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.